Madalas tanungin si Ara kung hindi raw ba awkward sa kanya na mag-isa siyang nagpupunta sa mga mall o sa iba't ibang lugar. Pero bakit niya iisipin na awkward yon? Hindi niya maintindihan. Marahil para sa ibang tao ay malungkot ang mag-isa. Loner daw siya. Para daw wala siyang kaibigan. Wala rin siya nakakausap. Mas masaya raw kapag may kasama. Sabi nga ng ilan, the more the merrier. Pero ibang interpretasyon ni Ara sa nag-iisa niya. Para sa kanya, mas masaya ang mag-isa. Pakiramdam niya ay mas malaya siya. Nagagawa rin niya mga gusto niyang gawin. Siya kasi ang klase ng tao na madaling ma-conscious kapag may kasama. Lagi niyang inaalala ang kasama niya. May tendency pa na taliwas sa gusto niya ang gusto ng kasama niya. Hindi naman sa wala siyang pakisama, nasanay lang siya na mag-isa. Siguro kasi dahil mag-isa na lang siya sa buhay, maaga siyang naulila. 6 na taon pa lamang siya nang mamatay ang mga magulang niya sa isang vehicular accident. Kasama siya sa aksidenteng yon at siya lamang ang nakaligtas. Ang masayang trip sana nila ng pamilya na papunta sa Baguio ay nauwi sa malagim na trahedya. Hanggang ngayon ay nakatatak pa rin iyon sa isip at puso niya. Naalala pa niya, nagkakantahan sila ng mga magulang niya sa loob ng sasakyan nang biglang may rumaragas ang truck na tinumbok ang direksyon nila. Naibwelta ng kanyang ama ang manibela upang iwasan ang truck, pero dahil matarik ang daan ay walang ibang napuntahan ng sasakyan nila kundi sa isang bangin. Mahigpit na niyakap siya ng kanyang ina upang maprotektahan siya. Narinig pa niya mga huling sinabi nito bago siya nawalan ng malay. "We love you, anak. Always remember that." Hanggang ngayon ay paulit pa na nagpapanaginipan niya yon. Kahit 28 na siya ay dinadalaw pa rin siya ng masamang panaginip na yon. Hindi pa rin niya natatanggap ang pagkamatay ng mga magulang niya. Pagkatapos ng aksidente ngayon ay napunta siya sa tiyahin niya, kay Tia Ella. Ito lang ang nag-iisang kapatid ng nanay niya at ito na lang ang natitirang kamag-anak niya dahil nag-iisa lamang ang kanyang ama. Kung prinsesa ang turing sa kanya ng kanyang mga magulang ay naging kabaligtaran niyon nang tumira siya kay Tia Ella. Naranasan niya ang lahat na yata ng klase ng pananakit na kayang abuti ng isang bata. Kung minsan, sa tingin niya ay sobra pa ang nararanasan niya. Nagtiis siya, nag-aral siya ng mabuti. Mabuti na lang at may iniwang trust fund ang mga magulang niya para sa kanya at nakapag-aral siya sa isang magandang universidad. Isang magaling na businesswoman ang pangarap ng kanyang ama para sa kanya. Ginawa niya ang lahat upang matupad iyon. Nagsumikap siya hanggang sa makapasok siya sa isang kilalang real estate company sa bansa. Dahil nakitaan na siya ng potensyal nang pumasok siya roon, naging madali sa kanya ang pag-angat ng posisyon sa kumpanya. Hanggang sa nakuha niya ang posisyon ng pagiging vice president. Lahat ng taong nakapaligid sa kanya ay matapang ang tingin sa kanya. Mailap din siya sa mga kaopisina niya. Ang tanging focus lang niya ay ang magtrabaho. Nagningilag na lamang lumapit sa kanya ang mga kaopisina niya dahil sa natatakot ang mga ito sa kanya. Kung alam lang ng mga ito na nasa likod ng malagintarang ugali nito ay isang maamong tupa na naghahanap ng kalinga at pagmamahal. Bago siya makapagtapos ng kolehiyo ay namatay ang Tia Ella niya dahil sa breast cancer. Karma siguro nito yon. Pero sa kabila ng ginawa nito sa kanya ay itinuturing niya itong kapamilya. Inalagaan niya ito at naghanap ng solusyon para mapahaba pa ang buhay nito. Kaya lang huli na ang lahat. Bago ito pumanaw ay nagkapatawaran sila. Kahit sa mga huling sandali nito ay naiparamdam nito sa kanya ang pagmamahal na nararapat daw para sa kanya. Ara Castañeda ang pangalan niya. Ipinangalan daw siya sa kanyang ama sa isang Spanish professional tennis player na si Arantxa Vicario. Base sa research niya ay marami iyong napanalo ng tournament. Pero kabaligtaran siya nito. Hindi naging mabait ang sport sa kanya. Hindi siya mahilig doon. Ayon sa kanyang ina, Thornbush, ang ibig sabihin ng pangalan niya, ay hypocristic for Maria Arantazu, a shrine of Mary in Guascopa. Sa tingin niya ay hindi rin akma sa kanya iyon dahil sa opisina siya. Ang tawag sa kanya ay Miss Tigres.
Napabuntong hininga si Ara at napatingin sa paligid. Sanay nga siguro siya mag-isa, pero hindi sa isang romantikong lugar tulad ng Baywalk. Kahit saan siya tumingon ay may mga sweet couple siyang nakikita. Paano nga bang hindi? It was a Valentine's Day. Kaya natural lang ang ganung tagpo, lalo na sa lugar na ganon. Bakit nga ba siya nandun? Ay mali, bakit ba doon naisipan makipag-meet ni Lorraine sa kanya? Si Lorraine ay office mate niya at close friend din niya. Ito lang yata ang kaisa-isang nakahuli ng loob niya. O mas tamang sabihin, ito lang ang tanging nagtsatsagang kausapin siya. Naaalala pa niya na salita ito ng salita noon, pero siya naman ay tahimik lang. Akala niya ay tatantanan siya nito, ngunit nagpatuloy ito hanggang sa isang araw ay nagulat na lang siya na ikinikwento niya na rito ang buhay niya. Hindi ito pumasok sa opisina. Tinawagan siya nito kanina at sinabi magkita sila sa Baywalk dahil may importante itong ibibigay sa kanya. Maagang nag-uwi ang mga kaopisina niya dahil may kanya-kanyang dita mga ito, kaya napilitan siyang umuwi na rin na maaga. Mag-i-stay pa sana siya dahil may gusto siyang tapusing report kung hindi nga lang siya pinilit ng presidente nila na umuwi. Ang sabi nito ay kailangan naman daw niya magpahinga. Ang totoo, muntik na nga niyang makalimutang may usapan sila ni Lorraine. Kanina pa siya naghihintay sa Baywalk. Gusto na niyang umalis. Ayaw niya ang ambience. Ayaw niyang masaksihan ang paglubog ng araw. Ipinapaalala lamang niyon ang mga lulungkot na bahagi ng kanyang buhay. Napasandal siya sa kinauupuan. Naiilang siya dahil mukha siyang lang na walang partner. Biglang umantak ang sugat sa puso niya. Naalala niya ng sinabi sa kanya kanina ng president nila. Wala akong nakikitang palatandaan na may love life ka, Miss Castañeda. You seemed so very focused on your career. Have you ever been in love, Iha? Naninikip ang dibdib ni Ara. Nagmahal na nga ba siya? Oo naman. Kaya lang hindi niya priority ang love. Marami siyang gustong patunayan. Hindi lamang sa ibang tao ngunit maging sa kanyang sarili. May isa siyang masugid na manliligaw noon, si Martin. Ilang taon din siyang sinuyo nito. At kung kailang handa na niya itong sagutin, ay saka naman ito sumuko. Naghanap ito ng iba. Ang huling balita niya ay kinasal na ito. He left her with a heartbroken. Ilang araw niyang ininda iyon. Ilang araw niyang hinayaan ang sariling umiyak. But then she realized that a man like him didn't deserve her tears. Walang mangyayari sa kanya kung iiyakan niya pa ito. Pinatutunayan lang nito na mababaw lang ang nararamdaman nito para sa kanya. Hindi talaga ito ang nararapat para sa pagmamahal niya. Maya-maya ay naagaw ang atensyon niya ng isang babae at isang lalaki na mismong harapan niya nagbabanggayan. Napalunok siya. I can't believe you, Andrea. Lahat ginawa ko para sa'yo. Pagkatapos ay basta mo na lang akong didispatchahin sa buhay mo ng ganito. Nagbibingi-bingihan ako sa mga chismis. Naniniwala ako mahal mo ko. Pagkatapos niloloko mo lang pala ako. How dare you? Sabi ng lalaki. Albert, huwag naman dito. Nakakahiya. Saway ng babae na namumula na ang pisngi sa pagkapahiya. Bakit ako mahihiya? Ikaw ang dapat na mahiya. Kaya naman pala hindi mo sinasagot ang mga tawag ko dahil kasama mong walang yung lalaki mo. Bakit, Andrea? Ano bang meron sa lalaking yun na wala ako, ha? Mas magaling ba siyang humalik? Hindi na naituloy ng lalaki ang sinasabi nito nang sampalin nito ng babae. Nahigit ni Ara ang kanyang hininga sa nasaksihan. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Ang akala niya ay sa pelikula lamang nangyayari ang ganoon. I'm sorry, Albert. Sabi ng babae na Andrea ang pangalan. Mukhang nabigla lang ito kaya nito nasampal ang lalaki. Get out of my sight. We're done. Naggangalit na sabi ni Albert. Natatakot si Andrea kaya mabilis itong tumakbo. Siguro ay nahiya na rin ito. Nasiwalat ba naman ang tunay nitong ugali? Hindi niya akalaing may mga ganong klase ng babae na naaatim na manakit ng damdamin ng lalaki. Ibinigay ang lahat? Bahagya siya napapitlag nang umupo si Albie sa tabi niya sa inuupuan niyang bench. Ganun ba talaga kayong mga babae? Napaamang siya rito. Siya ba ang kinakausap nito? Automatikong napatingin siya sa paligid ngunit mukhang siya nga ang kinakausap nito.
Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Na kapag may nakilala kayong lalaki na higit sa nauna, basta nyo na lang papalitan yung una? Ganun ba yun kadali para sa inyo? Teka lang, ano raw? Ang pagkakaalam niya, ganun din kung minsan mga lalaki. Ganun na ganun namang ginagawa sa kanya ni Marty noon. Tumigil ito sa panliligaw dahil nakakita siya na masigit sa kanya. Hinarap niya si Albert. Mister, ganun din kayong mga lalaki, no? Kapag may nakita kayong mas maganda at mas sexy, kahit nasa harap niyo ang girlfriend niyo, ay nagagawa niyo pang tumingin sa kung sinong babaeng yon. Hindi ako ganun. At lalong hindi ako katulad ng girlfriend mo. Hindi niya napigilan na sigawan ito. Ex-girlfriend. Pagtatama pa nito. Fine, gusto ko lang liwanagin na kung hindi katulad ng sinabi ko ang lahat ng lalaki, ganun din kami mga babae. Napabugas siya ng hangin. Bakit nga ba siya nakikipagtalo rito? Tumayo siya. Nasaan ka na ba, Maria Lorena Cabral? Nakakailang hakbang pa lang siya nang may humawak sa braso niya. Napapiksi siya at nalingon ng mga ari ng kamay. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman na makita si Albert. Parang may kuryenteng tumuloy sa kanya mula sa kamay nito na napunta sa braso niya, kaya mabilis na binawi niya ang kanyang braso. I'm sorry sa nasabi ko, sabi nito. Mahihimigan ng sinseridad sa boses nito. Bahagya siyang tumango at saka nagmarat siya palayo rito. Kay bilis ng tibok ng puso niya. Maria Lorena, nasan ka na ba? Tanong ni Ara sa kausap niya sa kabilang linya. Hindi na niya napigil ang inis niya sa kaibigan. Narinig niya ang pagsinghap nito sa kabilang linya. Hindi kasi nito gusto na tinatawag ito sa buong pangalan. Chillax lang, Ara. Parating na ako, okay? Saka tigil-tigilan mo ng pagtawag sa akin ng Maria Lorena dyan. Kinakalabutan ako kung bakit ba naman nilagyan pa ng Maria ang pangalan ko. Tuloy, hirap na hirap akong gumawa ng masama. Magbibiro pa nito. Tila hindi man lang ito tinablan ng galit niya. Bilis-bilisan mo lang kung pwede. Kapag wala ka pa rito within 30 minutes or 3 minutes, aalis na talaga ako. Opo, promise. Darating na ako. Matutuwa ka sa surprise ko. Happy Valentine's! Ano ba kasi ang... Hindi na niya natapos ang sinasabi dahil pinutol nito ang linya. Oh my goodness! Makakatikim talaga sa akin yan mamaya. Miss? Automatikong napalingon siya sa pinanggagalingan ng boses. Tumaas ang isang kilay niya nang makita ang isang lalaking hindi pamilyar sa kanya. Yes? Are you Miss Ara Castañeda? Kumunot ang noo niya habang pinagmamasdan nito ng tingin. Ako nga, how may I help you? Tanong niya bagaman may pagtataka. Inilahad nito sa kanya ang kanyang kamay. I'm Raven Montero. Pinapunta ko dito ni Lorraine Cabral. Hindi ikaw maglilingkod para sa akin, kundi ikaw ang paglilingkuran ko. What? Anong ibig mo sabihin sa pinadala ka ni Lorraine? Oh my gosh, ito kaya sinasabi sorpresa raw ni Lorraine para sa kanya? Diyos me, makakasapok talaga siya. Nang hindi niya tanggapin ang pakikipagkamay ni Raven, ay binawi na nito ang kamay nito. Bumuntong hininga ito bago muling nagsalita. She set this blind date for us. You were looking for a date raw this Valentine's. Gusto niyang mapasaya ang Valentine's mo, kaya sinat niya to. Nagkamali ba siya? May kadate ka na ba? Ha? Hindi pa rin siya makapaniwala at talagang ginamit pa siya ng kaibigan. Ano kayang kalokohan ang naiisip ni Lorraine? Naku, talagang makakatikim ito sa kanya. It's fine with me, Ara. Kung may kadate ka na, ayos lang. No. Nakakaya naman sa'yo dahil inabala ka pa ni Lorraine. Pasensya na at hindi ko lang inaasahan na magpaplan ng ganito si Lorraine. Super na-touch lang ako. Parang gusto niyang himatayin sa sinabi niya. Wala naman din akong date, so maybe we could try na kilalanin ng isa't isa. Kung hindi lang talaga siya nahihiya, ay hinayaan na lamang niya itong umalis. Lumuwag ang pagkakangiti ni Raven. So, let's go? Alanganin siyang umiti rito. So, what do you have or what do you do for living, Mr. Montero?
Pagbubukas ni Ara ng paksa habang kumakain sila ni Raven, dinala siya nito sa isang malapit na restaurant. "You're very formal, Ara. This is not a business deal, sweetheart. So please call me Raven," sabi nito. "Na, sweetheart daw." Nanayo ang balahibo niya. Kasalanan lahat iyon ni Lorraine. Naiipit tuloy siya sa ganung sitwasyon. Pipili na lamang ito ng lalaki ay iyon pa mukhang arugante. My God! Napatingin uli siya kay Raven at saka nagkibit balikat bilang sagot. "I own the Montara Construction Corporation." Pagmamalaki nito. Ikaw, according to Lorraine, ikaw raw ang VP ng SCE Realty Corporation? Hanga ko sa'yo. Kahit babae ka ay nagawa mong makuha ang posisyong yon. Pati pala ang tungkol dun ay alam na nito. Ano pa kayang alam nito? She cleared her throat. Bakit Raven, hindi ka ba naniniwala sa kakayahan naming mga babae na kaya rin naming mamuno? Umangat ang sulok ng labi nito. A very good question, but my answer is yes. Para sa akin, mas kaya niya handle ng isang lalaki ang isang kumpanya. Di hamak na mas madiskarte kami. Tumaas ang isang kilay niya. Excuse me? Huwag mong malitin ng mga babae. Hindi mo alam kung anong mga kaya namin gawin. Nahigit niya ang hininga nang dumukwang ito sa mesa. Ano nga ba ang kayang gawin ng isang Ara Castañeda? Kung kailan handa na niyang buhusan ito ng tubig, ay saka naman ito umayos ng pagkakaupo. Tingnan mo nga, iyon palang natatakot ka na. That's out of line, mister, sabi na lamang niya. Pinilit niyang maging casual ang kanyang boses. You're blushing, tudyo nito. Cute ha? Inirapan niya ito. No, I'm not. I'm blushing out of anger. Ang buong akala ni Ara ay matatapos na ang kalbaryo niya pagkatapos ng dinner nila ni Raven, ngunit nagpresenta pa ito na ihatid siya. Tumanggi siya noong una, ngunit nagpumilit ito, pero hindi siya mapapaisa rito. Nagpababa siya sa kanto malapit sa inuupahan niyang apartment. Wala siyang pakialam kung maglalakad siya sa dilim. Hindi hamak naman na mas nakakatakot kay Raven ang dilim. Ang akala siguro nito ay hindi niya napapansin ang pasimpleng paghawak-hawak nito sa kanya. Hindi man lang siya nito ay pinagbukas ng pinto ng sasakyan nang pababa na siya. Pinatunayan lamang nito na kaunti lamang ang gentleman sa mundo. Handa na sana siyang umibis ng kotse nang pigilan siya nito. Don't I deserve a good night kiss? Ang kapal! Hinarap niya ito. Ganun na lamang ang pagkagulat niya nang eksaktong maglalapat ng mga labi nila. Mabilis na itinulak niya ito at saka siya bumaba ng sasakyan. Yuck! Panay ang pahid niya sa mga labi niya. No, hindi niya matatanggap na si Raven ang first kiss niya. Kadiri talaga. Ang akala niya ay ligtas na siya rito, ngunit sinundan siya ng loko. Hinaklit nito ang baywang niya. Alam mo Ara, huwag ka na magpakipot. Kilala ko ang mga tipo mo. Pa-hard to get pa kunwari, pero bibigay rin naman. Sabi pa nito. Nagsimulang maglakbay ang isang kamay nito sa katawan niya. Nagpumiglas siya. Bastos, pinaghampas niya ito ng hawak na bag. Wala man lang batang taon magagawi sa lugar na iyon para tulungan siya. Nakakuha siya ng pagkakataon para tadyakan nito. Nang makawala siya rito ay mabilis siyang tumakbo. Buwisit naman dahil nagpapabagal sa pagtakbo niya ang suot niyang 3-inch high heels shoes. Maya-maya ay nagulat na lamang siya nang may humilas sa kanya. Sisigaw na sana siya ngunit tinakpan agad nito nang humaklit sa kanya ang bibig niya. Nagpupamiglas siya sa pag-aakalang si Raven pa rin iyon. Pwede bang huwag ka magulo? Tanong ng pamilyar sa tinig. Napatigil siya sa pagpupamiglas. Dahan-dahan siyang pumihit paharap para makumpirma kung si Albert ngayon. Tinanggal nito ang kamay na tumatakip sa dibdib niya. Hindi niya maintindihan kung bakit tila gusto niyang tumutol. Nasamyo niya ang bango ng kamay nito habang nakatakip sa bibig niya. Parang ang sarap niyong halikan. Oh my gosh, nababaliw na siya. Nakaamang pa rin ito sa kanya habang sa umalis ito sa tabi niya para tawanawin si Raven. Pagkalipas ng ilang sandali lumapit ito sa kanya. Wala na siya, sabi nito.
Boyfriend mo ba yung manyak na yon? What? Hindi ko boyfriend yon. Umiling ito. Nakita kong inihatid ka niya rito, kaya naisip kong boyfriend mo siya. Kung hindi mo siya boyfriend, siguro naman ay kaibigan mo siya. Hindi rin. Ang mga babae talaga. Sa susunod, huwag kang kung kani-kanino sumasama nang hindi ka napapahamak. Walang gatol na sabi nito. Bago pa siya makapag-react ay iniwan na siya nito. Naiwan siya nangingit-ngit. Sino ba naman na may gustong sumama sa lalaking yon? Kainis. At dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!